Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa kwento natin ngayon, alamin natin ang dalawang kaso ng mga babae na pinatay ng mga taong kanilang piniling mahalin at pagkatiwalaan. Trendy nga at viral ngayon ang mga kasong ito na mula pa sa magkaibang panig ng mundo. Para nga sa una nating storya, talakayin natin ang misis na pinatay ng kanyang sariling mister dahil lamang sa reels o yung maikling video na pinupost sa social media. Nagtrending nga ang kwento na ito sa India dahil isang video ang kumalat kung saan makikitang umaapoy ang biktima. Ang biktima nga sa unang kwento ay kinilalang si Miki Pailabhati, 28 years old. Nagmula sa Uttar Pradesh sa bansang India si Nikki. Galing siya sa nakakaangat at masayang pamilya. Nakapag-aral si Nikki ng cosmetics and hairstyling short courses ay na rin sa kanyang kagustuhan. Bata pa lamang mahilig na si Nikki sa pag-aayos at pagdadamit ng maganda. Si Nikki ay may isang kapatid na babae na si Kanchan at isang kapatid na lalaki. Taong 2015 nang nakilala ng pamilya Paila ang pamilya Bhati na mula din sa Noida, India. At kalaunan, ang dalawang pamilya ay nagkasundo na ipakasal si Nikki sa anak ng mga Bhati na si Vipin Bhati. At December 10, 2016, nang 19 years old pa lamang si Nikki nang naganap nga ang arranged marriage niya kay Vipin. At makalipas naman ang ilang linggo, ang kapatid naman ni Nikki na si Kanchan ay ikinasal sa kapatid na lalaki ni Vipin. Sa kultura nga sa India, ang pamilya ng babae ang inaatasang magbayad ng dowry sa pamilya ng lalaki kapag naikasal na ang babae at lalaki. Sa ibang balita, sinasabi na ang dowry ay nagsisilbing mana ng babae mula sa kanyang pamilya. Ang ilan naman ay sinasabing suportang pinansyal para sa pamilya na bubuuin ng mag-asawa ang makukuha nilang dowry. At ayon naman sa isang balita, nagbibigay ng pera o ari-arian ang pamilya ng babae sa pamilya ng lalaki bilang kanilang pasasalamat na tinanggap ng pamilya ng lalaki ang babaeng ikakasal. Ayon sa mga reports, ang pamilya ni Nikki at Kanchan ay nagbigay ng dowry sa pamilya ni Vipin. Kabilang na sa mga ibinigay nila sa pamilya ng lalaki ay gold bars, pera, isang SUV, Mahindra Scorpio na kotse, Royal Enfield na motorsiklo at iba pa. At kahit nga hindi kaya ng pamilya ni Nikki at Kanchan ang dowry na ito, nangutang pa ang ama ng magkakapatid para lamang maibigay ang lahat ng dowry na hiningi ng pamilya ni Vipin. At matapos ngang magkasunod na ikinasal, umasa ang pamilya ni Nikki na maging masaya ang magkapatid sa piling ng kani-kanilang mga asawa. Tumira kalaunan si Nikki at Kanchan sa bahay ng pamilya Bhati. At 2 taon matapos ang kasal, ipinanganak ni Nikki ang anak nila ni Vipin na isang lalaki. At matapos nga ang mga anak ni Nikki, si Vipin ay humiling ng dagdag na dowry sa tatay ni Nikki. Ibinigay naman agad ng tatay ni Nikki ang Royal Enfield Bullet 350 motorcycle na hiniling ng kanyang manugang. At ayon nga sa mga ulat, si Vipin pala ay walang trabaho at umaasa lamang siya sa paupahan na pagmamay-ari ng kanyang pamilya. Ilang beses sinabihan ni Nikki ang kanyang asawa na maghanap ng trabaho, ngunit hindi nakinig ang lalaki. At dumaan nga ang mga taon, nang lumaki na ang anak ni Nikki kaya nagdesisyon na siyang tumayo sa sarili niyang paa para kumita ng sarili niyang pera. Nagdesisyon ang ginang na magtayo ng isang salon kasama ang kanyang kapatid ni si Kanchan. Buo naman ang suporta ni Kanchan sa gusto ng kanyang kapatid. At sa tulungan ng kanilang ama, ito ay nagbigay ng puhunan para simulan ni Nikki at Kanchan ang isang salon. Ang salon ay malapit lamang sa bahay ng mister ni Nikki at kasama nga sa serbisyong inalok ng salon ay ang hair and makeup. Si Nikki nga ay personal na nagme-makeup at nag-aayos ng buhok ng mga customer. Nagsimula na din si Nikki na maging isang content creator na nagpo-post nga ng mga reels sa Instagram. Sa reels, pinopromote ni Nikki ang kanyang salon. May mga video din ang ginang kasama ang kanyang kapatid na si Kanchan. Nung una, sinusuportahan naman si Nikki ng kanyang asawang si Vipin. Ngunit,
Habang dumadami nga ang views ni Nikki at Kanchan sa Reels, nagsimulang mairita si Vivien at ang pamilya ng lalaki sa magkapatid. Kaya naman, pinagbawalan na ni Vikin si Nikki na gumawa ng Reels dahil ayon sa lalaki, kahiyan lamang ang dulot nito sa kanilang pamilya. At simula nga noon, madalas nang nag-aaway ang mag-asawang Nikki at Vivien. February 2025 naman nang napilitan si Nikki na isara na ang kanyang salon dahil nalingin sa kagustuhan ng kanyang mister. At sa tuwing mag-aaway nga ang dalawa, nanghihingi ng dagdag na dowry si Vivien sa pamilya ni Nikki. At para matigil naman ang gulo, binibigay ng tatay ni Nikki ang gusto ni Vivien. Subalit sa pagdaan ng mga araw, mas lalong lumala ang away na mag-asawa. At ayon sa mga balita, pati nga ang nanay ni Vivien na si Daya ay sinasaktan na din si Nikki. Ang biyanan ni Nikki ay madalas na din mga alam sa away na mag-asawa. Si Kanchan naman ay madalas din pagbawalan ng kanyang mister at ni Daya na gumawa ng videos ng mga reels. At dahil nga sa tumitinding away ni Nikki at Vivien, nagdesisyon na si Nikki at ang kanyang kapatid na umuwi na sa bahay ng kanilang pamilya, dala-dala ang kanilang mga anak. Labis namang nalungkot at nadismaya ang mga magulang ni Nikki at Kanchan nang nalaman ang pagmamalupit na nararanasan ng kanilang kaanak sa pamilya Bati. Nag-usap ang dalawang pamilya at nangako naman ang pamilya Bati na hindi na muling pagmamalupitan ang magkapatid. At dahil nga nagkaayos ang dalawang pamilya, bumalik sina Nikki at Kanchan sa bahay ng kanilang biyanan. Kasabay ng pagbabalik ng dalawa sa bahay ng kanilang mga asawa, muling binuksan ang salon. Ipinagpatuloy ni Nikki ang pagpo-post ng kanyang Reels video dahil naniniwala ang babae na ang social media ang pinakamalaking marketing strategy sa panahon ngayon. At nang nakita nga ni Vivien na malaki ang kinikita ni Nikki sa salon, nagsimula na siyang manghihingi ng pera sa kanyang misis. At kapag hindi nabibigyan ni Nikki si Vivien ng pera, muli na namang nag-aaway ang mag-asawa. At nang napansin na nga ni Vivien na dumadami ang followers ni Nikki sa kanyang Instagram account, pinagbawalan uli ng lalaki ang kanyang misis na mag-post ng mga reels. Sapagkat para kay Vivien, kahiyan lamang ang dulot ng pagre-reels ni Nikki. Kaya naman nagsimula uling magkaroon ng alitan sa pagitan ng mag-asawang Nikki at Vivien. At ang alitan nga na ito na mag-asawa ay humantong sa karumal-dumal na krimen na nangyari ng August 21, 2025. Nang araw na ito, natutulog ang may sakit na si Kanchan sa kanyang kwarto nang narinig niya ang malakas na sigaw ng kanyang kapatid na si Nikki. At paglabas ni Kanchan, nakita niya ang kanyang kapatid na si Nikki habang pababa ng hagdan na nag-aapoy ang buong katawan. Nagawa pa nga ni Kanchan na videohan saglit ang kanyang kapatid habang ito ay may apoy. Ang masalangang video ay nag-trending at nag-viral online ngunit ito ay burado na. Agad namang kumuha si Kanchan ng tubig at sinabuyan ang kanyang kapatid para mawala ang apoy. Humingi na rin siya ng tulong sa kanilang mga kapitbahay na siyang nagdala kay Nikki sa ospital. Ngunit pagdating sa ospital, si Nikki ay idineklarang wala ng buhay. At labis nga ang pighati ng pamilya ni Nikki sa kaawa-awang sinapit nito. Marami din ang nahabag kay Nikki nang napanood ng mga netizens ang video ng biktima bago siya nasawi. Agad namang nagsumbong sa mga pulis si Kanchan. Itinuro niya na ang responsable sa krimen sa pagkamatay ng kanyang kapatid ay ang asawa nito na si Vivien, ang nanay ni Vivien na si Daya, at ang asawa din mismo ni Kanchan. Ayon kay Kanchan, sa kanyang palagay, kaya pinatay si Nikki dahil nagagalit ang pamilya Bati sa kanilang magkapatid sapagkat sila ay financially independent. Hindi din daw umano matanggap ng pamilya Bati na kumikita sina Nikki at Kanchan ng sarili nilang pera at ang magkapatid ay hindi umaasa sa pamilya ng kanilang pinakasalan. Dagdag pa niya, sinabihan siya at Nikki ng kani-kanilang mga asawa na ang babae ay hindi dapat nagmamay-ari ng negosyo. Sinabi din ni Kanchan na dati ay nahuli ni Nikki si Vivien na may karelasyong iba, subalit mas pinili ng biktima na manatili sa piling ng sospek para sa kanilang anak. Ayon naman sa tatay ni Nikki, isiniwalat niya na ilang beses sa loob ng isang taon nang hingi ng dowry ang kanyang manugang. Kaya naman naniniwala siyang hindi tungkol sa reels ang dahilan kung bakit pinatay si Nikki.
Dahil para sa ama ng biktima, pera ang dahilan kaya wala na ngayon ang kanyang pinakamamahal na anak. Ayon pa sa tatay ni Nikki, bakit magagalit ang pamilya Bati sa pagre-reels ni Nikki kung ang mismong babaeng biyenan ng biktima ay nag-a-upload din ng reels? Agad namang nagsimula ng investigasyon ang mga otoridad. At nakausap nga ng mga pulis ang anak ni Nikki na naging saksi sa sinapit ng kanyang ina. Ayon sa anak ng biktima, nakita niyang inabot ng kanyang lola sa kanyang tatay ang isang bote na may lamang likido. Ito daw ay ibinuhos ni Bipin sa asawang si Nikki. Pagkatapos, ginamit ni Bipin ang isang lighter para apuyan ang walang kalaban-laban niyang asawa. Hinanap naman ng mga pulis ang mga suspect subalit wala na ang pamilya Bati sa kanilang bahay. At ng August 24, 2025, nang nahanap ng mga pulis si Bipin na nagtago sa abandonadong bahay sa isang kakahuyan. Sinubukang mang-agaw ng baril ng lalaki kaya napilitan ng mga pulis na siya ay barilin sa binti. Dinala agad si Bipin sa ospital matapos siyang maaresto. At sa ospital, tinanong nga si Bipin ng isang reporter kung nagsisisi ba siya sa ginawa niya sa kanyang misis. Sumagot naman ang suspect at sinabing wala siyang pinagsisisihan dahil si Nikki umano ang may kasalanan ng lahat. At makalipas nga ang isang araw, magkakasunod na inaresto ng mga pulis ang nanay ni Bipin at ang kanyang kapatid na asawa ni Kanchan. Kinasuhan si Bipin at ang iba pa niyang kaanak ng murder at sila ay ikinulong. Pero isang CCTV ang lumutang na siyang nagpabago sa takbo ng kasong ito. Sa kuha ng CCTV, makikita si Bipin at ang kanyang ama na nasa labas ng kanilang bahay ng oras na mangyari ang krimen. Kaya naman ang tanong ng iba, baka na-frame up lamang si Bipin at wala talaga siyang kinalaman sa pagkamatay ng kanyang asawa. Mayroon namang nagsabi na baka peke at edited lamang ang CCTV na ito. Dahil nga usong-uso na ngayon ang mga video na gawa-gawa lamang at hindi katotohanan. Matapos ngang lumabas ang kuha ng CCTV, naging hatik ang opinyon ng mga netizens. Gusto ng iba na pagbayaran ni Bipin at ng kanyang pamilya ang pagpatay nila kay Nikki. Dahil para sa kanila, naniniwala sila sa sinabi ng anak ng biktima na ang lola niya at ang kanyang tatay ang pumatay sa kanyang nanay. Ang iba naman ay nagsasabi na magkaroon dapat ng mas malalim na pag-iimbestiga para lumabas ang katotohanan. Sapagkat para sa kanila, marami pang impormasyon ang lalabas tungkol sa kaso na ito. Ang isa pang malinaw sa kaso ng pagkamatay ni Nikki ay ang paulit-ulit na dowry demand ng pamilya ni Bipin sa pamilya ng biktimang si Nikki. At ito nga ang sinasabing pangunahing motibo kaya nangyari ang krimen. Ayon naman sa mga balita, iimbestigahan pa ng mga pulis ang CCTV at ipagkukumpara nila ito sa mga ebidensya na kanilang nakalap. Sa ngayon ay patuloy pa ding nakakulong si Bipin at ang kanyang pamilya na may kinalaman sa pagkamatay ni Nikki. At ayon nga sa batas ng India, ang taong mapapatunayan na guilty sa kasong murder ay maaring hatulan ng habang buhay na pagkakakulong o hatol na bitay sa India. Para naman sa ating pangalawang kwento, wala ng buhay at may mga saksak sa iba't ibang parte ng katawan. Ganyan nga natagpuan ng mga pulis ang isang sikat na content creator sa Indonesia. Pero sino nga ba ang babaeng biktima at bakit niya sinapit ang ganong karumal-dumal na pagkamatay? Ang babaeng biktima ay kinilalang Zin Lina Kwan, 43 years old. Nagmula si Lina sa Medan City sa bansang Indonesia. Si Lina ay matagal ng byuda. Mayroon siyang 3 mga anak na mga binata at dalaga. Nagtatrabaho si Lina bilang isang registered real estate broker. Pero bukod doon, siya din ay isang certified Zumba instructor. Siya nga ay sikat na Zumba instructor sa buong Medan City. Noon pa man, advokasya na ni Lina ang tungkol sa health and fitness. Sa social media account ni Lina, siya ay may mga video kung saan nagtuturo siya ng Zumba. Marami nga ang natutuwa sa mga video ni Lina na buong giliw na nagsasayaw at nagtuturo ng Zumba. Sa ibang post naman, ibinabahagi ni Lina ang iba't ibang mga property na kanyang binibenta. Ang madalas nga na tinuturuan ni Lina ay ang kanyang mga kaibigan at mga katrabaho. Ayon sa mga kaibigan ni Lina, ang babae ay mabait, masayahin at palakaibigan. At pagdating naman sa kanyang personal na buhay,
Siya ay mayroong boyfriend na si David Chandra, 41 years old. Wala namang ibang impormasyon kung kailan at saan nagkakilala sina Lina at David. Ngunit ayon sa mga balita, mag-live-in partner na sina David at Lina at sila ay nakatira sa bahay ni David na isang businessman. Si David ay hiwalay na sa kanyang asawa noong pamang 2021 at mayroon siyang isang anak. Dati nang nakulong si David ng taong 2023 dahil sa kasong assault. Ayon sa mga nakakilala kay David, ang lalaki ay magagalitin at maikli ang pasensya. May video nga na lumabas kung saan makikita si David na nag-amok at nakipag-away sa isang kainan. Nung una nga, masaya naman ang relasyon ni na David at Lina. Komportable ang buhay ni Lina sa 3 palapag na pagmamay-ari ni David. Ngunit sa kabila nito, habang tumatagal ang relasyon ng dalawa, unti namang lumalabas ang totoong ugali ni David kay Lina. Sa tuwing nag-aaway ang magkasintahan, hindi nakakapagtimpi ang lalaki at sinasaktan niya si Lina. At bukod doon, naging sobrang seloso ni David at hindi na pinapayagan si Lina na lumabas ng bahay. At dahil nga sa mga nangyari, hindi na nakakadalo pa si Lina sa kanyang mga Zumba schedule. At sa tuwing hindi siya nakakalabas ng bahay, nagdadahilan na lamang siya na mayroon siyang sakit. Hindi din nagkukwento si Lina sa kanyang mga kaibigan tungkol sa hindi magandang trato sa kanya ni David, sapagkat tinatakot si Lina ng negosyante na siya ay lalong sasaktan kung magsusubong siya kanino man. At ang hindi nga makataong trato ni David kay Lina ay umabot na ng sukdulan ng August 23, 2025. Gabi ng araw na ito, bumaba si David sa unang palapag ng kanyang bahay. Tinawag niya ang kanyang kasambahay at driver para tulungan siyang buhatin ang walang malay na si Lina. At sa takot naman ng kasambahay at driver, hindi na sila nagtanong pa sa kanilang amo at sumunod na lamang sa utos nito. Ang walang malay nga na si Lina ay itinakbo sa Columbia Asia Hospital. At habang sinusuri ng mga doktor si Lina, bigla na lamang umalis si David ng ospital at naiwan ang kanyang kasambahay at driver doon. Samantala, makalipas naman ang ilang sandali, simula nang sinuri ng doktor si Lina, idineklara nga ang Zumba instructor na wala ng buhay. Nagulat ang kasambahay at driver dahil ang alam lang nila, wala lang malay si Lina kaya hindi nila inakala na binawian na pala ito ng buhay. Tinanong naman ng mga pulis ang kasambahay at driver kung ano ang nangyari bago dalhin si Lina sa ospital. Wala namang naisagot ang mga empleyado ni David sa doktor. Napansin naman ng mga doktor at mga nurse ang mga saksak sa iba't ibang parte ng katawan ni Lina. Hindi ito agad nakita ng doktor sapagkat walang dugo ang damit ng biktima. At ilang patong din ng damit ang suot ng biktima. Ang mga saksak na tinamo ni Lina ay may mga senyales na sinubukan itong lunasan kaya hindi ganon kadami ang dugo na lumabas sa mga sugat. At dahil nga sa tila kahina-hinalang mga pasa at sugat sa labi ni Lina, agad na tumawag ng mga pulis ang mga doktor at nurse. At pagdating nga ng mga pulis sa ospital, sinabi nila na hindi sa natural na paraan namatay ang biktimang si Lina dahil may mga sugat ito sa katawan. Nakita naman ng mga otoridad ang labi ni Lina at maging sila ay nagkaroon nga ng ibang konklusyon. Kinausap naman ng mga pulis ang kasambahay at driver ni David na nasa ospital. At sinabi nga nilang si David ang huling kasama ni Lina sa ikatlong palapag ng kanilang tinitirhan. At bago nga manghingi ng tulong sa kanila si David, nakarinig umano sila ng mga kalabog sa kwarto ni Lina. Agad namang nagsimula ng investigasyon ang mga pulis at pumunta sila sa bahay ni David kung saan nga nakatira si Lina. At pagdating ng mga pulis sa lugar, dinat na nila si David sa loob ng bahay. Kapansin-pansin naman na ang bahay ay tila bagong linis. Tinanong nga ng mga pulis si David hinggil sa nangyari kay Lina. At ayon nga sa negosyante, nag-away sila ni Lina at aksidente umanong nasaksak ni Lina ang kanyang sarili. Pero hindi naniwala ang mga otoridad sa kwento ni David. Kaya naman hiningi nila ang kopya ng CCTV sa bahay na magkasintahan. Ngunit sinabi ni David na hindi daw gumagana ang mga CCTV ng mga oras na iyon. Kaya naman mas lalong nagduda ang mga pulis sa ikinilos ni David. Sunod ay umakyat nga ang mga pulis sa kwarto ni Lina sa ikatlong palapag. Nung una ayaw ni David na payagan ng mga pulis na halugugin ang kwarto ng biktima. Ngunit iginiit ng mga pulis na mayroon na silang hawak na search warrant para sa buong bahay ni David.
At sa kwarto nga ni Lina, natagpuan ng mga pulis ang ebidensya ng mga saksak ng bakas ng dugo na tila nilinis para walang maging bakas ng anumang ebidensya. Natagpuan din ng mga pulis ang isang gunting sa ilalim ng kama na pinaniniwalaang ginamit sa pagpatay kay Lina. Kaya naman dinala sa police station si David para sa ilang katanungan at sumama naman ang negosyante. At sa police station, paulit-ulit na tinanong ng mga pulis si David kung may kinalaman ba ang lalaki sa pagkamatay ng kasintahan niyang si Lina. At makalipas nga ang ilang oras na tanungan, sa wakas ay umamin na si David. At ayon kay David, siya nga ang pumatay kay Lina. Sa cellphone naman ni David, natagpuan ng mga pulis ang masaselang video ng biktima kung saan siya sinasaktan at inuutusan ng suspect ng mga hindi kaaya-ayang bagay simula pa ng December 2024. Mayroon ding pagkakataon na pinasok ni David ang isang bote ng alak sa maselang bahagi ng Zumba instructor. Ayon naman kay David, nagawa niyang patayin ang biktima sapagkat siya ay nakulong noong taong 2023 at hindi siya umano tinulungan ng biktimang makalaya. Ayon sa mga balita, inutusan ni David si Lina na bayaran ang pulis na may hawak ng kanyang kaso para siya ay makalaya. Ngunit hindi umano sumunod si Lina kay David kaya walang nagawa ang suspect kundi manatili sa kulungan ng ilang buwan. At ayon nga sa salaysay ng suspect, August 23, 2025, bandang alas 8 ng umaga, nang nadatnan siya ni Lina na gumagamit umano ng ipinagbabawal na gamot. Alam umano ng biktima ang masamang bisyo na ito ng suspect. Maya-maya pa umalis si David para puntahan ang kanyang mga kasosyo. At bandang alas 8 ng gabi, nang umuwi na si David at agad na nagtungo sa kwarto ni Lina kung saan niya itinago ang ipinagbabawal na gamot. At nang tiningnan nga ng suspect ang aparador kung saan niya ito iniwan, wala na ang gamot doon. Tinanong ng suspect ang biktima kung nasaan ang mga gamot. Sumagot umano si Lina at sinabing ang gamot ay nasa ilalim ng kama. Hinanap ng suspect sa ilalim ng kama ang mga gamot ngunit wala ito doon. At dito na nga nagsimulang mag-init ang ulo ni David sa biktima dahil pakiramdam niya pinaglalaroan siya ng kanyang kasintahan. Sa tindi ng kanyang galit, sinaksak niya ng paulit-ulit si Lina. Nawala naman ng balanse si Lina dahilan kaya siya nawala ng malay. Sinabi pa ng suspect na sinubukan niyang gamutin ang mga sugat ni Lina para magmukhang aksidenteng nasaksak ng biktima ang kanyang sarili. Pero ayon nga sa autopsy result, nagtamo ang biktima ng mga sugat at pasa. Nagtugma din sa mga test na ang gunting na tagpuan sa kwarto ng biktima ay ang ginamit ng suspect para siya ay saksakin. At dahil nga sa pag-amin ni David sa krimen, siya ay hinatulang ng murder at ikinulong. At sa ngayon nga ay patuloy pa din ang paggulong ng kaso. Hustisya naman ang sigaw ng pamilya at mga kaibigan ni Lina para sa karumal-dumal na sinapit ng Zumba instructor. At ayon nga sa batas ng Indonesia, ang sinumang mapapatunayang guilty sa kasong murder ay maaring makulong ng habang buhay o mahatulan ng bitay. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!